bago mo harapin ang mga gawain mo ngayong araw, bigyan mo muna ng ilang sandali ang Diyos. Huwag mong hayaang dumaan ang umaga na hindi mo siya nakausap. Ang presensya niya ay hindi mo kailangang hanapin. Nandyan lang siya, tahimik na naghihintay na kausapin mo siya. Sa mga sandaling ito, may gustong sabihin ang Panginoon sa puso mo. Sa gitna ng lahat ng ingay sa mundo, narito ang katahimikan na puno ng pag-asa, kapayapaan at direksyon. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit 23:1. Sa piling niya walang sayang na oras, bawat segundo ay may layunin. Tumingin ka ngayon hindi sa problema, kundi sa Panginoon na may solusyon. Ialay mo ang umagang ito sa Kanya, ihanda natin ang puso mo. Ito na ang simula ng isang araw na puno ng himala. Kapag ang puso mo ay gising sa umaga, bago pa man dumilat ang mundo sa liwanag, may panibagong paanyaya ang langit para sa iyo. Halika, anak, simulan natin ang araw na ito ng magkasama. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Kailangan mo lang buksan ang puso mo at magsabing, narito ako, Panginoon. Ang umagang ito ay hindi ordinaryo. Ito ay itinalaga ng Diyos para mangusap siya sa iyo. Bawat hininga mo ngayon ay patunay na may layunin ka pa. Ang mga kaawaan ng Panginoon ay hindi nauubos, sila'y bago tuwing umaga. Panaghoy 3:22-23. Kaya sa halip na magmadali, manatili ka muna. Damhin mo ang kapayapaang nagmumula sa presensya niya. Huwag mong hayaan na dumaan ang araw na ito na hindi mo muna naririnig ang tinig ng Diyos. Sa panahong maraming boses ang gustong marinig mo, ang boses niya ang magdadala sa iyo ng direksyon, kapayapaan at katiyakan. Kailangan mo lang sabihin, Panginoon, kausapin mo ako ngayon. Ngayon, ihanda mo na ang iyong puso dahil sa susunod na sandali, tayo'y lalapit sa Diyos sa panalangin na magpapabago sa buong araw mo. Isulat sa mga komento, Panginoon, nagsisimula ako sa iyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo ang subscribe para sama-sama nating simulan ang bawat araw na may panalangin at gabay ng langit. Tahimik mong isara ang iyong mga mata. Hayaan mong ang hininga mo'y bumagal. Hindi ito isang pangkaraniwang sandali. Ito ang pakikipagtagpo mo sa Diyos ng langit at lupa. Ang Diyos na lumikha ng mundo ay nagnanais ngayon na makausap ka. Sa simpleng panalangin na ito, may langit na bumababa. May pinto ng himala na unti-unting bumubukas. May direksyon na ipapakita. May kalakasan na ibubuhos. Kaya ngayon ihanda mo ang puso mo dahil ang Diyos ay narito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, lumalapit po ako sa iyo. Hindi bilang perpektong nilalang, kundi bilang anak mong nangangailangan. Salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat po sa buhay, sa hininga, sa pagkakataong ito na muli naming maramdaman ang iyong pagmamahal. O Diyos, walang katulad ang kabutihan mo. Kahit hindi namin karapat-dapat, muli mong ipinakita ang iyong habag at biyaya. Salamat, Ama, sa walang sawang pagkalinga. Ngayon po, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang buong araw na ito. Lahat ng aking plano, pangarap, gawain at maging ang mga alalahanin sa puso ko, inilalagay ko sa iyong mga kamay. Gabayan mo po ako, Panginoon. Ipakita mo ang iyong kalooban. Huwag ang gusto ko ang masunod, kundi ang gusto mo. Kahit hindi ko pa ito nauunawaan, nananalig akong mas mabuti ang plano mo kaysa sa mga pangarap ko. Panginoon, bigyan mo po ako ng kapayapaan. Sa gitna ng takot, sa gitna ng mga tanong, sa gitna ng mga desisyong kailangang gawin, hayaan mong maramdaman ko ang iyong presensya. Turuan mo akong magtiwala, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa iyong kapangyarihan. Dahil sabi mo sa iyong salita, tiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan.
Kawikaan 3-5. Ama, patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Minsan, inuuna ko ang sarili ko. Minsan, nakakalimot akong ikaw ang unang dapat lapitan. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakataong ako'y nagduda, nanghina o nagalit. Linisin mo po ako. Hipuin mo ang puso ko. Palitan mo ang mga bigat ng puso ng kapayapaang nagmumula sa langit. At sa oras na ito, inaalala ko rin ang mga taong nasaktan ko. Tinatawagan ko sila sa panalangin. Panginoon, tulungan mo akong magpatawad. Kahit mahirap, alam kong sa pagpapatawad, doon mo ako tunay na pinalalaya. Kaya ngayon, ipinapasa Diyos ko sa iyo ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait at lahat ng alaala na bumigat sa puso ko. Palitan mo ito ng kagaanan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, dumadalangin din ako para sa aking pamilya. Pagpalain mo po sila, protektahan mo sila sa lahat ng panganib. Bigyan mo sila ng kalusugan, ng pag-asa at ng pagmamahalan sa isa't isa. Kay raming pagsubok sa paligid, O Diyos, pero naniniwala akong sapat na ang isang dasal para gumalaw ka sa aming buhay. Hinihiling ko rin, O Ama, na sa araw na ito, kahit isang maliit na tanda ng iyong pagkilos ay makita ko. Isang himala, isang sagot, isang piraso ng pag-asa. Alam kong hindi ko kailangang makita para maniwala, pero ibinubuhos ko sa iyo ang pananampalataya ko. Nananalig akong kahit hindi ko alam ang detalye, ikaw ay kumikilos. Dahil sabi mo, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo 13:5. Sa mga pagkakataong parang walang nangyayari, paalalahanan mo po ako na ang pananampalataya ay hindi nakadepende sa nakikita, kundi sa kung sino ka. Bigyan mo ako ng lakas upang hindi sumuko, ng tapang upang ipagpatuloy ang lakad, at ng liwanag upang makita ang tamang direksyon. Espiritu Santo, dumapo ka po ngayon sa bawat nananalangin sa oras na ito. Ikaw ang kailangan namin. Ikaw ang nagpapalakas, nagbibigay ng kaliwanagan at tumutulong sa aming mga kahinaan. Tulungan mo po kami sa araw na ito na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Gabayan mo ang aming mga salita, kilos at desisyon. Sa bawat oras na tatahimik kami, ipaalala mo na ikaw ay nariyan. At Panginoon, salamat sa mga panahong hindi mo kami pinabayaan, sa mga gabi na kami umiyak, sa mga araw na kami walang lakas. Ikaw ang naging kalakasan namin. Salamat sa mga biyayang hindi namin hinihingi, pero ikaw ay tapat na nagbigay. Salamat sa katahimikan, salamat sa hangin, salamat sa bagong pag-asa. Ngayon po, Ama, pinipili naming manampalataya. Pinipili naming itiwala ang araw na ito sa iyo. Pinipili naming maniwala na sa kabila ng lahat, may magandang ginagawa ka. Hindi man namin ito lubos na nauunawaan ngayon, naniniwala kaming ikaw ang Diyos na tapat, hindi kailanman nagbabago. Ikaw ang Diyos ng kahapon, ngayon, at bukas. Kaya ngayon, sa simpleng panalangin ito, iniaalay ko ang lahat sa iyo. Ang puso ko, ang plano ko, ang kinabukasan ko. Sinasabi ko ngayon, Panginoon, gamitin mo ako, gabayan mo ako, pagpalain mo ako, hindi lang para sa akin, kundi para makapagpala rin ng iba. Salamat, O Diyos, sa katapatan mo. Salamat sa Espiritong bumalot sa amin ngayon. Salamat sa kapayapaang lumukob sa puso naming pagod. Salamat sa presensyang hindi umaalis, hindi lumalayo, at laging naririto. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas, aming kaibigan, aming gabay, ito ang aming panalangin. Amen. Kung ramdam mo ang presensya ng Diyos sa panalangin na ito, isulat sa mga komento. Narito ako, Panginoon, gamitin mo ako. Maaari mo ring banggitin ang pangalan ng mga mahal mo sa buhay para ipanalangin natin sila. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe at sama-sama nating simulan ang bawat araw na may panalangin, pag-asa at direksyon mula sa langit. Ngayong nakapanalangin na tayo ng buong puso, huminga ka ng malalim at damhin mong may bago ng simula ang araw mo. May tahimik na pag-asa, may mainit na yakap mula sa langit, pero hindi dito nagtatapos.
ang kilos ng Diyos. Ngayon, hahayaan nating mangusap ang salita niya sa pamamagitan ng isang kwento, isang buhay na ginamit ng Diyos upang ipakita sa atin ang kapangyarihan ng panalangin, ng pananampalataya at ng direksyong galing sa langit. Isang lalaki sa lumang tipan ang naging ehemplo ng pananalig at dedikasyon. Isang lingkod na hindi natakot na manalangin kahit bantana ang kanyang buhay, si Daniel. Sa panahong siya'y nasa ilalim ng pamumuno ng hari ng Babylonia, hindi siya natakot tumindig sa paniniwala niya sa Diyos. Hindi niya kinahiya ang kanyang pananampalataya. Sa halip, araw-araw, 3 beses sa isang araw, siya'y nananalangin kahit pa ipagbawal ito ng mga namumuno. Isang simpleng kwento, oo. Pero sa bawat detalye nito, may kapangyarihang naghihintay na dumampirin sa iyo. Isipin mo, binigyan ng utos ang lahat na huwag manalangin sa kahit sinong Diyos o tao kundi sa hari lamang. Ngunit si Daniel, sa halip na matakot, ay umakyat sa kanyang silid. Binuksan ng bintana na nakaharap sa Jerusalem at lumuhod. Siya'y nanalangin gaya ng palagi niyang ginagawa. Hindi siya sumuko, hindi siya nagtago. Bakit? Dahil alam niyang ang tunay na lakas ay nagmumula hindi sa mundong ito, kundi sa presensya ng Diyos. At alam natin ang sumunod na nangyari. Ipinahuli si Daniel at itinapon sa lungga ng mga leon. Sa mata ng mundo, parang katapusan na ito. Pero sa mata ng Diyos, ito'y simula ng isang himala, sapagkat sa gabing iyon, isinara ng Diyos ang mga bibig ng leon. Wala ni isa mang leon ang nakapinsala sa kanya. Dahil sa pananampalataya niya, naging saksi ang buong kaharian na ang Diyos ni Daniel ay buhay, makapangyarihan at tapat. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. Hindi man leon ang kalaban mo, pero baka ang lungga ng problema mo ay ibang-iba rin. Baka may suliranin ka sa trabaho, sa pamilya, sa kalusugan, sa puso mong puno ng tanong. Pero gaya ni Daniel, tinatawag ka rin ng Diyos na manatiling matatag sa panalangin. Hindi mo kailangang makita agad ang sagot. Ang kailangan mo ay manatili. Dahil ang pananatili ay tanda ng tiwala. Minsan, ang pinakamakapangyarihang panalangin ay yung ginagawa kahit may takot, kahit may pangamba. Dahil sa bawat panalangin isinusuko natin sa Diyos, may pinto siyang binubuksan. At minsan, ang pinto na yon ay hindi agad ang sagot, kundi ang presensya niya muna, at yun ang pinakamahalaga. Bago pa dumating ang himala, ang Diyos ay dumarating na. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Gaano karaming beses mong piniling lumuhod, manahimik at manalangin kahit hindi mo pa alam kung may kasagutan? Gaano karaming beses kang tumingin sa langit na may luhang bumabagsak? At sa bawat sandaling iyon, gaya ni Daniel, hindi ka nawala sa paningin ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi palaging madali, pero ito ang daan para makita natin ang tunay na galaw ng Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang siya'y nabubuhay at siya ang tagapaggantimpala ng mga sa kanya'y nagsisihanap. Hebreo 11:6. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang mga leong gustong lamunin ang kapayapaan mo? Mga takot? Mga pagkukulang? Mga duda? Dalhin mo ang mga ito sa panalangin. Sapagkat kapag ipinagkatiwala mo ang lahat sa Diyos, kaya niyang isara ang mga bibig ng anumang panganib na humahabol sa iyo. Hindi ka niya hinayaan noon, hindi ka niya pababayaan ngayon. Si Daniel ay hindi naging banal dahil perpekto siya. Naging matatag siya dahil nagpakatotoo siya sa Diyos sa kabila ng banta. At ikaw din, kapatid, kahit anong sitwasyon mo ngayon, pwede mong piliin ang Diyos. Sa bawat umaga na isinusuko mo ang araw mo sa Kanya, pinipili mong maging gaya ni Daniel. Tapat, mapanalanginin, matatag. Hindi kailangang marinig ka ng buong mundo. Ang mahalaga, naririnig ka ng langit. Sa bawat oras na ikaw ay lumuluhod, may mga anghel na kumikilos. Sa bawat patak ng luha mo, may binubungang sagot. Hindi mo man nakikita pa ngayon, pero may gumagalaw sa likod ng lahat.
Dumadalangin ako sa Diyos na aking Diyos at ipinahahayag ko ang aking kasalanan. Daniel 9:4. At doon nagsisimula ang lahat. Isang buhay na may panalangin ay isang buhay na hindi kailanman mawawalan ng direksyon. Maaaring hindi agad dumating ang kasagutan, pero siguradong darating ang presensya. At minsan, iyon ang mas kailangan natin, higit sa kasagutan. Kailangan natin ang kanyang yakap. Ang yakap na nagpapatibay, ang yakap na nagsasabing, "Anak, kasama mo ako." Kaya ngayong umaga, habang pinapakinggan mo ito, tandaan mo, ang panalangin mo ay hindi bulong sa hangin. Ito ay tinig na umaabot sa trono ng Diyos. At kapag narinig ka niya, hindi siya mananatiling tahimik. Gumagalaw siya sa mga hindi mo nakikita. Kumikilos siya sa mga sandaling akala mo'y walang nangyayari. May ginagawa siya ngayon. Baka ngayong araw na ito ang simula ng himala mo. Baka sa panalangin mong ito may binuksang pinto. Baka may isinara siyang masama. Baka may binigyang proteksyon na hindi mo man lang alam. Dahil ganito magmahal ang Diyos. Tahimik pero tiyak. Banayad pero makapangyarihan. Kaya sa pagtatapos ng bahagi na ito, ipikit mong muli ang iyong mga mata. Damhin mong may ginagawa ang Diyos. At habang pinapalaya mo ang sarili mo sa takot at pangamba, hayaang mapalitan ito ng pananampalataya, gaya ng kay Daniel. Hindi mo kailangang maging katulad niya, pero pwede mong sundan ang kanyang halimbawa, maging tapat sa panalangin kahit ano pa ang mangyari. Kung naramdaman mong nangusap ang Diyos sa puso mo ngayon, isulat sa mga komento, "Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya." O banggitin mo ang pangalang gusto mong isama sa panalangin natin ngayon. At kung hindi ka pa nakapindot ng subscribe, ngayon na ang tamang panahon. Sama-sama tayong lumago sa panalangin, sa salita ng Diyos, at sa bawat himalang dumarating araw-araw. Pagkatapos ng lahat ng kwento ni Daniel, mahigpit ang yakap ng Diyos sa puso mo ngayon, isang init na hindi madaling mawala. Dahil sa ginawa mo, nananalig, nanalangin, tumindig kahit may panganib, naroroon ng Diyos kumakilos. Ngayon, hayaan natin siyang magturo kung paano ang pag-aalay ng araw sa Kanya ay nagiging susi para sa direksyon, himala at katiyakan. Kapag araw mo'y buong inilaan sa Diyos, mga plano, takot, ligaya, nagiging espiritual na lupa iyon para mag-ani ka ng biyaya. Hindi ito base sa dami ng oras mo sa panalangin, kundi sa lalim ng paghahangad mo sa presensya niya. Para sa Diyos, hindi mahalaga kung anong oras ng umaga mo nakapagsimula. Ang mahalaga'y sinimulan mo sa puso. At sa bawat Panginoon, narito ako na malalim na panalangin may tugon sa langit. Minsan may katahimikan, mga oras na hindi tayo nararamdaman ang presensya niya. Pero mga sandaling iyon ang karaniwang pinagbubuhusan niya ng kilos. Hindi palaging nakikita kaagad ang tugon, pero tiyak na kumikilos siya. At ang panimulang tinig sa puso mo na nagsabing tumindig ka, lumuhod ka, iyon ang paunang piraso ng direksyon niya sa araw mo. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kawikaan sa 3:5. Huwag mong hayaan na ang isip mo lamang ang magdesisyon. Hinayaan ng Diyos ang iyong puso. Kapag inalay mo ang araw mo, ang kilos mo, mga desisyon mo, nagiging banal na sandali iyon. At doon, gumigising ang espiritu sa puso mong nais maniwala, magtiwala, maghabol sa hangarin niya. Isipin mo, may maliliit na desisyong iniabot mo sa Diyos, malagabi na nag-aalok ng oras mo, mala Joseph na hindi tumatapos ang araw nang hindi nagdarasal. Maliliit lang, pero museo iyon ng pananampalataya. At sa mga simpleng iyon, nagbibigay ng direksyon ng langit. Sinasagot niya at niluluto ang kapayapaan sa puso, binubuksan ng mga pisara ng oportunidad. Hindi man ganoon kabilis, subalit palaging dumarating ang sagot. Mula sa isang usapan, mula sa isang lukso ng pananampalataya, o mula sa isang panalangin ng puso. Ang mahalagay, hindi mo pinababayaan ng Diyos. Tuwing bumabangon ka bawat umaga nang may dalang Panginoon, ako'y sa iyo, bubuklatin niya ang plano at pag-asa para sa araw mo.
Kailangan mo lang patuloy na maniwala, patuloy na pumuwesto sa presensya niya, kahit wala pang malinaw, kahit mahina ka pa, dahil kapag kumilos ka ng kasama ang Diyos, hindi ka mawawalan ng direksyon. Sa halip, bumubuo siya ng landas. At ang panimulang salita mo, Panginoon, sa iyo ang araw ko, iyon ang sagot ng langit sa iyong pagnanasa. Pakiramdam mo ba parang may bahagyang pag-uunat sa puso mo? Para bang napapaloob ka sa isang pinalawak na plano na hindi mo pa nakikita? Gaya ng Daniel na tahimik na nanalangin sa kabila ng kaguluhan, ikaw din ay tinatawag ngayon na patuloy na manalanta ng biyaya ng presensya niya. Kahit anong unos ang dumaan, huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Sapagkat sa kapalang magsisimula ang Diyos na magsulat ng kung anong kailangan ng Diyos busugin. At tandaan, hindi mo kailangang maglakbay mag-isa. Kasama mo siya, patuloy. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng problema. Si Jesus, gusto niya dalhin ang bigat mo. At kung minsan, hinahanap mo lang ang presensya, siya ang nanghahanap sa iyo. Hindi mo kailangan planuhin ang lahat. Magsimula ka lang. Sabihin mo na ngayon, Panginoon, gabayan mo ako. At pagkatapos ng simpleng panalangin na iyon, magsisisi ka na nagdalawang isip pa kasi napakabilis niyang kumilos. At ngayong bahagi na ito ay natapos, mararamdaman mo ang pag-ulan ng suporta mula sa langit. Kahit hindi mo nakikita, gumagalaw siya. Nagpipigil ng puot, nagbubukas ng pinto, nagdadala ng pag-asa. At siguro lang ngayon, may bahagyang gumagalaw na sagot para sa iyo. Ilang sandali pa lang mula rito, matutuklasan mo kung anong susunod na himala ang hanggang ngayon pinaghahanda ng Diyos. Kung ramdam mo ang puwersa ng direksyon ng Diyos sa iyong puso, isulat sa komento, Panginoon, ipinapasan ko, gabayan mo ako. O banggitin ang isang salita ng paniniwala na gusto mong dalhin buong araw. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na para sama-sama nating maranasan ang bawat sandali ng himala, direksyon at biyaya ng Diyos sa buhay natin. Habang patuloy kang nakikinig, may tahimik na sigaw sa kaluluwa mo na nagsasabing, Panginoon, salamat. Hindi man ito malakas na sinambit ng labi mo, pero ramdam ng Diyos ang pulso ng puso mong nagpapasalamat. Alam mo bang minsan, ang pasasalamat ay ang panalangin hindi kailangang ibulong? Sapagkat ito'y dumadaloy mula sa Espiritu, isang kilos ng pananampalataya, isang pagtitiwala kahit wala pang sagot. Isang deklarasyon na nagsasabing, bago ko pa man makita ang sagot, nagpapasalamat na ako. Ganiyan tumugon si Jesus noong pinakain niya ang libo-libong tao gamit lang ang ilang tinapay at isda. Hindi siya naghintay ng sobra para magpasalamat. Hindi niya hinintay na dumami ang pagkain bago siya tumingala sa langit. At nang siya'y makakuha ng 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat. Mateo 13:19. Pagkatapos noon saka dumami ang pagkain. Ang himala ay nangyari pagkatapos ng pasasalamat, hindi bago. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, nakapagpasalamat ka na ba kahit wala ka pang nakikitang sagot? Nakita mo na ba ang halaga ng umagang ito kahit pa may mabigat na laman ang puso mo? Dahil ang taong marunong magpasalamat sa gitna ng kawalan, iyon ang taong pinipiling maniwala na ang Diyos ay tapat kahit wala pang palatandaan. Ang pasasalamat ay hindi palaging bunga ng kasaganaan. Minsan, ito'y desisyon. Oo, desisyon na patuloy mong ginagawa kahit may sakit, kahit may lungkot, kahit may kawalang katiyakan. Sapagkat sa bawat salamat, Panginoon, na binibigkas ng isang pusong pagod, may panibagong lakas na bumababa. May himalang unti-unting hinuhubog. May pagbabagong hindi pa natin nakikita pero tiyak na dumarating. Hindi mo kailangang maging masaya para magpasalamat. Kailangan mo lang maging tapat. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga matatag. Hinahanap niya ang mga pusong handang lumapit at magsabing, hindi ko man naiintindihan, pero nagpapasalamat ako. Dahil doon nagsisimula ang tunay na himala.
Sa pagtanggap na kahit hindi mo kontrolado ang lahat, kaya mong magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat. Ang taong marunong magpasalamat ay hindi mawawala. Hindi siya nauubusan ng dahilan para mabuhay. Dahil sa bawat sandaling siya'y tumitingala, may naalala siyang biyaya. Hindi lahat ng pagpapala ay nasusukat sa laki. Minsan, ang pinakamalalalim ay nararamdaman lang sa tahimik na gabi, sa paghaplos ng hangin, sa simpleng pagising na may panibagong hininga. Minsan, ang milagro ay hindi malaking pagbabago, kundi ang katotohanang hindi ka iniwan ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, piliin mong magpasalamat, kahit hindi perpekto ang sitwasyon. Kahit hindi sapat ang nasa kamay mo, dahil ang pasasalamat ay nagbubukas ng langit. Ito ang nagbibigay daan para maranasan mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. Sa panahong lahat ay nagrereklamo, ikaw ay tinatawag na maging iba. Sa panahong ang iba ay pinipiling manisi, piliin mong magpasalamat. Hindi ito kahinaan, ito ay pananampalatayang buhay. Ito ay lakas na hindi mo nakikita pero nararamdaman. Ito ay pagtitiwalang sinasabi sa Diyos, alam kong may ginagawa ka kahit hindi ko pa nakikita. Alam mo bang sa pasasalamat, pinapalaya mo ang sarili mo sa bigat ng pagkukumpara? Ang puso mong mapagpasalamat ay hindi naaalipin ng inggit, hindi ito naiistorbo ng kakulangan, dahil ito ay laging nakatingin sa kung anong meron at hindi sa kung anong wala. Kaya't kapag pinili mong magpasalamat ngayon, pinuputol mo ang tanikala ng pagkadismaya. Binibigyan mo ang sarili mo ng pahinga, at higit sa lahat, binubuksan mo ang puso mo sa galaw ng Diyos. Ang pasasalamat ay pananampalatayang nakasuot ng ngiti. Kahit may luha, ang pusong mapagpasalamat ay hindi nawawalan ng pag-asa. Kahit may tanong, ang pusong ito ay nananatiling nakapikit at nagsasabing, basta kasama kita, sapat na. Walang himalang maliit sa pusong mapagpasalamat. Dahil kahit ang katahimikan ay nagiging sagot kapag ang puso mo ay marunong maghintay at magpasalamat. Ngayong sandaling ito, gusto kong ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Damhin mong buhay ka. Damhin mong may hininga ka. Damhin mong may puso kang tumitibok. At sa bawat tibok na iyon, may Diyos na nagsasabing, anak, naririto ako. Hindi ka kailanman iniwan, hindi ka kailanman nakalimutan. Kaya't ngayon, kahit wala kang ibang sasabihin kundi, salamat Panginoon, sapat na iyon, dahil ang langit ay nakikinig. At baka nga, sa tahimik mong pasasalamat ngayon, may binabago na ang Diyos sa paligid mo. Hindi pa man dumarating ang sagot, pero binabago niya na ang puso mo. Baka ang himala ay hindi lang pala sa labas, kundi sa loob mo mismo. Isang bagong pananaw, isang bagong pananampalataya, isang bagong puso na marunong maghintay, magtiwala at magpasalamat. Kung nararamdaman mong may ipinagpapasalamat ka ngayon, kahit maliit, kahit tila wala, isulat mo sa mga komento, salamat Panginoon sa lahat. O kung gusto mong ipagpasalamat ang isang taong mahalaga sa iyo, banggitin ang pangalan nila. Ipagpapasalamat din natin sila sa panalangin at huwag mong kalimutang mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. Araw-araw may bagong himala, bagong mensahe at bagong pagkakataong magpasalamat. Ngayon, tahimik mong isinasara ang mga mata mo, nararamdaman mo ang hininga ng Diyos. Hindi mo man siya nakikita pero ramdam mo siya sa pagitan ng tibok ng puso mo, sa bawat paghinga, sa bawat salitang, salamat Panginoon, na tahimik mong inuusal. Sa bawat segundo ng katahimikan, may nagsisimulang gumalaw. Hindi ito katahimikang walang laman, ito ay kapayapaang puno ng presensya niya. At habang binabalikan mo ang buong sandali ng panalangin, ng salita, ng pasasalamat, na pagtatanto mong hindi ka na pareho. Ang puso mong minsan ay pagod, ngayon ay may bahagyang lakas.
Ang isip mong puno ng tanong, ngayon ay may kapirasong liwanag. Ang paningin mong malabo, ngayon ay tila may direksyong sumilip. Alam mo kung bakit? Dahil sa umagang ito, pinili mong ialay ang araw mo sa Diyos. Hindi mo ito sinimulan sa takot. Hindi mo ito sinimulan sa pagmamadali. Sinimulan mo ito sa panalangin. At ang panalangin na iyon ang naging pintuan ng pagbabago. Hindi ito isang magic na solusyon. Ito ay isang proseso, araw-araw, hakbang-hakbang, kasama ang Diyos. Ang araw na ito ay hindi kailanman magiging katulad ng kahapon. Hindi dahil may bago sa paligid mo, kundi dahil may bago sa loob mo. Ang presensya ng Diyos ay hindi laging maririnig sa malalakas na tunog, kundi sa banayad na bulong sa puso mong handang makinig. At ngayong pinili mong makinig, naghahanda ka na rin sa mga himalang hindi mo inaasahan. Baka sa simpleng paglalakad mo sa trabaho, may sagot na dumating. Baka sa ordinaryong usapan sa bahay, may kapayapaang biglang bumaba. Baka sa gitna ng katahimikan may mensahe ang Diyos na tahimik niyang isinisigaw sa espiritu mo. Sapagkat ang sinumang nagsisimula ng araw sa Diyos, hindi mapapahiya. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Awit 107:1. Walang hanggan, walang kondisyon, walang sukat. At habang lumalakad ka sa araw na ito, dala mo ang pangakong iyon na kahit saan ka makarating, ang kabutihan niya ay susunod sa iyo. Hindi mo kailangang hanapin ang himala. Kapag nasa puso mo ang Diyos, ang himala ang hahanap sa iyo. Ilang beses mo nang ninais ang direksyon. Ilang ulit mong sinabi, Panginoon, gabayan mo ako. Ngayon, iyon mismo ang ginagawa niya. Hindi ito palaging dramatiko, pero ito ay totoo. Hindi palaging malakas, pero ito ay matatag. Hindi palaging mabilis, pero ito ay tiyak. Sapagkat ang Diyos ay hindi nahuhuli, laging nasa tamang oras. At ngayong ibinigay mo ang umaga sa Kanya, maghanda kang maranasan ang galaw niya sa araw na ito. At sa pagtatapos ng panahong ito, ng panalangin at pagbubulay, may isang paanyaya akong ibinubulong sa puso mo. Huwag mong hayaang dito lang matapos ang ugnayan mo sa Diyos ngayon. Ituloy mo ito. Dalhin mo siya sa bawat hakbang mo. Isama mo siya sa bawat desisyon, sa bawat paghinga, sa bawat salita. At kung darating man ang gabi na pagod ka, balikan mo ang umagang ito at alalahanin mong sinimulan mo ito sa Diyos. Kaya ngayon, sa ngalan ng pananampalataya, hayaan mong ang buong araw mo ay maging sakripisyo ng papuri, hindi dahil lahat ay maayos, kundi dahil naniniwala kang ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo pa nakikita. Hayaan mong ang bawat segundo ng buhay mo ay maging ebidensya na may Diyos kang kasama, may Diyos kang tapat, at may Diyos kang hindi kailanman bumitaw sa iyo. Ito ang panalangin ko para sa iyo ngayon, na habang pinipili mong simulan ang araw mo kasama ang Diyos, maranasan mo ang mga himalang hindi mo inaasahan, na sa mga simpleng sandali, habang naglalakad ka, nagtatrabaho, nagluluto, nag-iisa, marinig mo ang tinig niya, hindi dahil malakas, kundi dahil malinaw, na sa gitna ng katahimikan, maramdaman mong sinasabi niya, Anak, narito ako, at hindi kita iiwan. At habang tinatapos mo ang panunood ng video na ito, maramdaman mo ang kagaanan sa puso mo. Isang kapayapaang hindi galing sa mundo, kundi galing sa langit. Isang lakas na hindi mula sa sarili, kundi mula sa presensya ng Diyos. Isang direksyong hindi mo pinilit, kundi ipinagkaloob sa iyo ng isang Diyos na tapat. Kaya bago ka umalis, magsulat ka muna sa mga komento, Sinimulan ko ang araw ko sa Diyos. O kung may gusto kang ipanalangin natin sa susunod, banggitin mo lang sa komento ang salita o pangalan. Isa pa, huwag mong kalimutang mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung ramdam mong may himala ng gumagalaw sa araw mo ngayon, pindutin mo ang video na lalabas sa screen. Doon tayo muling magtatagpo sa panibagong panalangin, panibagong pag-asa, panibagong pagkilos ng Diyos. Hanggang sa susunod nating pagkikita, manatiling matatag sa panalangin, manatiling buhay sa pananampalataya.
manatiling nakaangkla sa presensya ng Diyos, sapagkat ang araw mo ay sinimulan sa Kanya at sa Kanya rin matatapos. May tagumpay, may kapayapaan at may dalang himala